title sa kanyang posting, ito, nagpost sa Facebook, Why China Remains to be Bully. Okay? So, nagpost siya ng ganyan. Okay, ako. Nakita nyo yan? Sino ba kamukha niyan? Okay? Oh, di ba kamukha niyan si President Xi? Ito nga po pag-uusapan natin mga kaptitan. Nagsalita ho kasi yung ambassador ng China kung hindi ho tayo nagkakamali. Sinabi ho dito na bakit minamak yung president nila si Xi Jinping. Itong taong ito mga kaptitan. Ito ho, ipapakita natin. Yan. Ito ho yan. Ito ho yung taong mahilig manlait ng presidente ng China. Ngayon hong hinahamon ho ang ating bayan na gusto ho siyang kung tutusin mga kaptitan, gusto ho siyang panagutin. Kasi nga, isipin mo itong hinayupak na to, Malacler Castro ho yan. Pero sa Coast Guard naman yan, mga kapdita. Malacler Castro na Malacanang, Coast Guard version. Ito, mga kapdita, dito kasi meron ho siyang litratong inedit na si Mr. President Xi Jinping na, yun nga, mga kapdita, pinagtitripan ho niya na binabastos-bastos niya ho in China. Binabastos-bastos niya ho. Ngayon ho nagsasalita ang China na gusto nga ho tayong girahin dahil nga sa kabalbalan ng hinayupak na to. Tapos ngayon, ayan mga dita, January 18, nagsalita na naman ho siya kahapon ho yan. Jake Tariela, nagtataka kung bakit galit ang China. Hindi ko naman sinabi na si Xi Jinping yun. Pero yung litrato mga kapdate na pinakita ni Miss Maharlika, eto mga kapdate, yung litrato hong iyan, si President Xi Jinping ho yan na edited photo, tapos pinagtitripan ho ni Tariela. Ngayon mong bumebelta itong China dahil nga, alam niyo na, binastos ho kasi presidente ho yan binastos ng Pilipinas. Itong Coast Guard pa man din ho siya. Tapos sinasabi niya ho, ito rin po pala itong Coast Guard na to, si Tariela mga update. Yan yung nagsabi na sana sa 2028 may magpatuloy daw ng, alam niya, yung pagdiretso ng tamang daan na ginagawa daw ni Marcos Jr. Tingnan nyo, makikita rin talaga natin mga kapatid na itong mga alipores ni Marcos Jr. hihimud-himudin ho talaga yung wet packs niya para pabanguhin ho yung pangalan niya. Ano ba yung ginawang mabuti ni Marcos Jr.? Tanong ko sa inyo mga kapatid, ano ho ba yung pinakamagandang proyektong napagawa niya o na-abolish niya dito sa Pilipinas? Meron ho ba? Wala ho. Credit grab yun sa Davao, natatandaan niyo ho ba yung Bukana Bridge? Diba? Nagnanakaw ka na, nag-credit grab ka pa. Sino ba nagpa-pumondo niyan mga kapatid? Nagpondo ho dyan, ayan, si Xi Jinping. China ho. Tapos ngayon, binabanat-banatan ni Tariela, ngayon bumibuelta itong China sa kanya, mga update, pati ho tayo madadamay dahil sa kawalang hiyan itong Coast Guard na yan. Kaya update, pakinggan na lang ho natin ito si Miss Maharlika patungkol dito. Kaya kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na yan. React na ho tayo. Pakinggan na ho natin dahil nga itong Coast Guard na to, napakabastos ng pagmumuka. Ang pangit na nga ho ng mukha niya, mga kapatid. Pati itong China, hinihimok-himok pa ho niya. Kaya react na ho tayo. Okay. So, dahil dyan sa mga posting ni Tariela, syempre alam naman natin na may hidwaan ang mga buhok ko. May hidwaan yung buhok ko. Parang may hidwaan sila. So, alam naman natin na ang mga eksena dyan sa West Philippine Sea, na pinagdedebatehan, pinag-aawayan ng Pilipinas at ng China, matagal ng issue natin yan. So ito namang gunggong na si Tariela, kung ano-ano mga pinopost. Di ba nag-post ngayon, ayan yung itsura, di ba? Ginagawa ng meme, ng caricature, ayan bully daw ang China, ganyan-ganyan. So, nagsalita ngayon, mga kababayan, asan na yung article dito? Alright? Okay. Alright, ito. So ngayon, mga palangga, ang ginawa kasi ni Ilong, okay, ni Tariela Ilong, ay what? Okay? Siya ay, actually nabubuli din siya kasi gumagawa siya ng meme, di ba? Ngayon, nagsalta ang China dyan na sinasabi ng China sa mga articles na lumabas, bago pala ako mag-react, na parang magpaliwanag ang gobyerno ng Pilipinas. Okay? Dahil ang ginagawang mga memes or mga caricature na pinopost ni Tariela sa kanyang Facebook ay nagre-representa yan
sa pangkalahatang Pilipinas. Di ba? Gusto pala ni Tariela, galit na galit pala sa China eh. Di ba? Dahil yan naman ay aso ni Bangag. Bakit hindi niya siya magbang-bang-bang? Sabi ko nga, nagtatatakot-tapangan itong mga jutang genemes na ito. Bakit ang tagal-tagal na yung kaguluhan? Bakit hindi yun naumpisahan ang kaguluhan? Dahil yan naman ang tapang-tapangan ni Bangag, di ba? Na, Ariela. Yan ang tapang-tapangan ni Bangag na kayang-kaya na natin kayang-kaya na ng Pilipinas makipagbangbang. So ngayon, mga kababayan, yung ginawa ni Tariela ay hindi lang yan ginagawain ng isang ordinaryong tao. Kung mga vloggers lang yan, ordinaryong citizen lang yan, walang problema sana yan kasi freedom of expression mo yan. The problem, mga kababayan, ay may nare-represent si Tariela, which is ang buong Pilipinas. Alright? So, ano yung ginawa niya? Okay? Number one, pinakita natin kanina sa inyo, siya ay spokesperson ng Philippine Coast Guard. Meaning, sa bawat gawin niya, bawat sabihin niya, kahit off-duty siya, kahit nasa bahay na siya, kung pinost niya sa Facebook, kung ano yung mga caricature na yun na pinakita natin kanina, mga palaga, ay mayroon siyang pananagutan, meron siyang accountability na dapat magpaliwanag siya kung bakit niya ginagawa yun. Mamaya paparinig natin sa inyong interview niya or yung sagot niya. So gumawa siya ng cartoon, mga cartoon na yun, yung meme nga yan, na sinasabi niya na bakit daw ang China ay nananatiling bully. Di ba matapang kayo? Bully pala, di jugjugin ninyo. Yes, Mia Pochi, bully din yung ilong niya. Yes, yung mukha niya actually, di ba? Yung mukha ni Tariela, di mo, yung mukha ng gago, tiga mo kadiri, di ba? Yan yung mukha niya. Okay lang sana maghimok-himok siya mga kapdit, pero wag niya hong idama yung Pilipinas kasi oras na ayan, binabastos-bastos niya ho mga kapdit. Pati ho tayo yayariin ng China dahil nga sa kawalangian nito. Coast Guard ho siya mga kapdit. Kilala ho yung pangalan niya. Kilala ho kasi siya, tingnan nyo lang nga yung pagmumukha niya mga kapdit. Kaya kung wala na ho tayong comment dyan mga kapdit, basta ang alam na ho natin, tuta talaga ni Marcos Jr. yan. Pati China hinihimok-himok ho niya. Di ba, ganyan ho kawalang hiya itong Coast Guard na to. Ayan, Diba? matangin ang ilong yan. Magparitoke ka na nga, leche ka. Kasama ka ng loob eh. Ito talaga ang candidate. Ayan, yan ang candidate na magparitoke ng ilong. Pero dapat ang pagparitoke niya ay pera niya, right? So gumawa nga siya ng caricature na yon. Ngayon, nag-react ang China, ang Chinese embassy at according sa report, naghain ng diplomatic protest laban kay Tariela at sa gobyerno ni Bangag. Okay? Ang sabi ng embahada ng China, okay, ang ginawa ni Tariela ay pag-aatake sa presidente ng China, sa kanilang leader, at ito ay nakakasira ng relationship ng Pilipinas at ng China. At ito daw ay seryosong paglabag sa dignidad ng ng mga political figure ng China, at ito ay hindi na saklaw ng trabaho ni Tariela, bilang isang spokesperson. Kaya nag-ask ng explanation o pagpapaliwanag ang embahada ng China na nasa Pilipinas, nag-ask sa mga bangag na ano ba itong ginagawa ni Ilong? Okay? Ni Ilong Tariela, nambubuli daw yung Ilong. Sabi ni Dodo, mahirapan daw yung doktor niya. Dodo Partosa, oo nga palangga eh. Di ba? Good candidate nga siya. So, mga kababayan, ay hindi sorry o nagkaroon ng apology si Tariela dahil nga ang sinasabi niya dito ay freedom of expression, okay? At sinasabi niya na tinatry daw na i-deflect ng China, okay, yung mga ginagawa ng China sa Pilipinas na mga illegal.
Eh, yun naman pala eh. Illegal pala yung ginagawa ng China. Galit na galit ang bangag sa China. Eh, di tanggalin na yung embasada ng China dyan at magbang-bang-bang na kayo. Dahil di ba yun ang mga pananakot nyo nung 2023 pa? Bakit pa tayo? Bakit hindi pala ako? Bakit kasi kami, kaibigan namin ng China? Okay? Bakit ang mga bangag, bakit hindi nyo pabangbangin yung China kung gusto nyo pala ng gyera? Gusto nyo pala ng kaguluhan? 'Di ba? So ngayon, mga kababayan, ang sabi binalita sa Taipei News online na sinasabi nga dito na yung ginagawa ng ni Tariela ay nagre-represent sa pangkalahatang bansa. Okay? At ito'y nagki-create ng tension between two countries, between China and the Philippines. Okay? So dapat, according sa mga balitang, Chinese news or sa Taipei, na dapat bago ginagawa ng mga opisyal ito, katulad niya, ay, nag-iisip muna. Okay? At tinitignan yung ugnayan o relationship ng dalawang bansa. Okay? Kaya ngayon, naghain ng diplomatic protest ang China laban kay Ilong at saka sa gobyernong Bangag. Okay? Now, ano ngayon ang magiging impact niyan? May tension na nga, diyan sa karagatan, may diplomatic tension pa. Dahil sa perspective ng Chinese government at yung mga nagmamahal sa kanilang presidente, ay pangbababoy yan. Kaya nagkakaroon ngayon ng tension, pangbababoy sa kanilang presidente. At hindi dapat ginagawa yan ng isang katulad ni Tariela kasi nga under siya sa gobyerno. Siya ay hindi siya naglilingkod nag-iilong lang siya dyan. Ibig sabihin, part siya ng gobyerno na dapat tinitignan ninyo o tinitignan ng ilong na ito yung mga bago niya isulat o bago niya i-post sa kanyang Facebook. Alright? Pakinggan natin yung sinabi ng Gago. Okay? Sabi ng Julul. Pakinggan natin sa bilyonaryo. We'll see. Okay? Ang sasabi ng bilyonaryo dito ba't mga... Okay, wait a minute. Wait, mainit. Kaping mainit. Ito, here we go. Umabot na sa diplomatic protest ang cartoon images na pinaniniwalaang si Chinese President Xi Jinping. Pero buwelta ng PCG, hindi sila nag-name drop kaya wala ring dahilan Hindi para daw nag-name mag-sorry. drop. Yan ang Agenda Weekend Report ni Charmaine Abong ng Abante. Wala raw dapat ipagpaumanhin si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, matapos maghain ng diplomatic protest ang Chinese Embassy. Kaugnay ng isang Facebook post na may mga cartoonish na imahe na inuugnay kay Chinese President Xi Jinping. Giit ng tagapagsalita, wala raw siyang binanggit na pangalan at walang dahilan para siya ay mag-sorry. Why would they apologize, no? Because of the caricature yung issue nila. I didn't even mention si President Xi Jinping yun. Sila Okay. na nagpangalan dun Okay, hindi na mention, sila daw ang nagpangalan. Kung hindi ka pa naman bobo sa kagagaguhan, tanga ba yan ng China? Yan ang pinost mong julol ka na ilong ranger. Ayan di ba kamukha ni President Xi yan? Caricature, kahit hindi mo pangalanan, gagawin mo pang tanga, ginagalit mo pa yung China. Pag pinadyotokan kayo dyan, kaya mo ba ipagtanggol ang milyon-milyon Pilipino, Jilong? Kita mo ba naman, bangag kasi ang mga pinuupo ni bangag dyan mga kababayan, hindi naman daw pinangalanan. Pero yung mukha ni President Xi ng China, tapusin natin interview ang Julul. Nandun di ba? Ang diplomatic protest ay isang paraan lamang aniya para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mas mahalagang usapin, ang umano'y illegal at agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Marinding itinanggi ni Tariela na may obligasyon siyang sumagot sa naturang diplomatic protest. But again, I didn't label on the slide na si President Xi Jinping yun. Dapat nga yung Chinese Embassy nag-i-explain yan sa Beijing. Bakit kasi nila pinangalanan si Xi Jinping yun Di ba naman gago?
Bakit kasi pinangalanan? Di ba naman Julul? Kamukha ni President Xi. Makita nyo kung ano yung merong utak yung mga under ni Bangag. Kartulad niya ring mga siraulong mag-isip. Gago ito, pinakagagong spokesperson. Why? Hindi mo na kailangan pangalanan. Tong aso, yes, Katobi. Hindi mo na kailangan pangalanan dahil yung picture, yun na yung nilabas mo. Usapan ito ng diplomasya na saklaw ng Department of Foreign Affairs. Samantala, sinabi naman Sa ni political Pangulo, analyst Ronald Llamas na ang matinding reaksyon ng Jet ni Llamas, partikular sa Wag na yan, wag na nating tapusin. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga kadyotahan nila. Ngayon, mga kababayan, okay? Hindi sila nag-sorry. Yan, nakita nyo, nagsiga-sigaan pang ulol. 'Di ba? Dahil hindi naman daw niya pinangalanan, dapat daw ang embahada ng China ang magpaliwanag sa Beijing. Ganun-ganun kasi hindi naman daw pinangalanan at sila daw nagpangalan. Parang ang gagawin mong tanga yung gobyerno ng China. Mga kababayan, kung matapang talaga itong si Tariela at si Bangag, dapat matagal na nila itinumba yung China, 'di ba? Nagtapang-tapangan sila dahil feeling nila ay kayang-kaya na natin kayang-kaya nyo na pala dyan makipag bang. Hindi yan freedom of expression, ilong. Okay? Ilong Tariela, o anong tawag yun sa kanya. Okay? Kasi ikaw ay what? Ikaw ay tagapagsalita dyan sa Philippine Coast Guard at ikaw ay under sa payroll ng gobyernong Bangag. Makitid yung utak mo. Hindi mo iniisip, sa bawat pagsasalita mo ay mayroong kaakibat na responsibilidad. Di ba? Bakit mo ginagawa yan dahil ikaw ay maaaring bangag ka rin ba? Hindi yan freedom of expression lang. Dapat idisiplinahin mo yung ilong mo na hindi ka basta-basta nagpo-post ng mga bagay-bagay, okay, na hindi mo kaya. Bully pala yung China, di resbakan mo. O resbakan ninyo. Di ba, mga kababayan, mga palangga ko? O bakit hindi yan pakasuhan? Hindi pwede siyang, pwede siya magkaroon ng ng administrative case, di ba? Paano ba yan? Okay? Kasi mayroong impact saan? Sa ating nasyonalidad or foreign policy. Okay, dahil sila ay dapat ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard ay nag-iingat sa kanilang mga sinasabi. Dahil hindi siya private citizen. Nire-represent niya ang buong sandatahan. O not only buong sandatahan ng Coast Guard, kundi ang buong Pilipino. Nire-representa, hindi siya vlogger na bayaran ng mga bangag na pwede siya magkari-karikature. Diba? Kung tapang-tapangan ka pala, nagtapang-tapangan ka pala, Tariela, sabi ko nga, matagal na yung issue, bago po parang ni Bangag. Nakakala ninyo, kaya nyo na makipagbakbakan sa China. Di simulan mo, Tama! bakit hindi ito dinidisiplina ni Marcos Jr. na kung tutuusin, nakakasira ito sa hanay niya. Pero hindi na yan nakakasira kay Bangag Jr. dahil sirang-sira na si Bangag dahil siya ang promotor, si Lisa Tanas, si Bangag ang promotor ng pagnanakaw, ng pangkikidnap, ng pang-hoard, ng pang-smuggle, ng pangbuli, lahat na lang ng kababuyan nasa gobyerno ni Bangag. So pwede siyang kasuhan or administrative case or pwede siyang isuspinde dahil inilagay niya sa kapahamakan ang buong Pilipinas. What ipagalit pala sa atin si President Xi sa Pilipinas at biglang magpalipad dyan ng in 20 seconds, tunaw na kayong lahat dyan. Diba? Sinabi nila yan na meron silang weapon na ganyan-ganyan. Okay? Mga palangga, tignan natin to ang, yung Republic Act 6713. Okay? Code of Conduct and Ethical Standards. Alright? So, merong pananagutan ang mga opisyal ng gobyerno, lalo na itong si Jilong, sa bawat pagkakamali o misrepresent niya sa ating mga Philippine Coast Guard, okay? At sa buong Pilipinas. Ay tignan natin kung ano yung kanyang
Ito. Ano natin to. At tapos dugtong natin yung yung Susobels. Okay? Republic Act. Okay? 6730. Is it 6713? Yeah, I think this is the one. Okay? Okay, yan. Okay? Republic Act 6713. Alright, tignan natin yan. Okay, lahat yan nakapaloob, okay? Yung mga ethical standards, an act establishing code of conduct and ethical standards for public officials and employees to uphold the time-honored principle, So nakikita nyo dyan, di natin babasahin lahat yan. So siguro papasok tayo dito sa ito, yung professionalism. Public officials and employees shall perform and discharge their duties with the highest degree of excellence, professionalism, intelligence, and skill. Wala silang ganyang intelligence. Wala rin silang skill, lalo na itong si Ilong, at wala rin siyang professionalism. Okay? Pareho sila ni Susobels, libiran. Mamaya, ipakita natin kung bakit pareho sila. They shall enter public service with utmost devotion and dedication to duty. They shall endeavor to discourage wrong perceptions of their roles as dispensers or peddlers of undue patronage. Now what? Naging professional ba? Okay? Naging maayos ba si Tariela nung naggumawa siya ng caricature? Ano ang ginawa niya? Siya ay what? Teka, tagalin ko na to. Siya ngayon ay nagtitigas-tigasan. Ba't nawala si Alindog? Okay. So, nagmamatigas pa siya na wala naman, di ko naman pinangalanan yun Sabi niya, hindi ko naman pinangalanan yun hindi naman niya sinabi daw na si President Xi yun, according to him. So, meron bang magandang reputation ang isang itinalaga ng gobyerno na tagapagsalita na katulad niya? Di ba? Paano mo pagkakatiwalaan ng Pilipino ang katulad ni Ilong Tariela na nagsasalta naggawa-gawa ng caricature laban sa China na hindi naman kaya niyang panindigan? Okay lang sana kung kaya niya makapagyera mag-isa. Kung kaya niya si President Xi mag-isa. Tapos makuha na natin yung pinag-aagawan na kadyutahan ng mga katubigan dyan. Okay? Na pag-aari ng Pilipinas according to them. Right? Buti sana kung kaya niya kayong iligtas. Hanggang dakdak lang itong si Tariela. Kaya dapat makasuhan siya ng administrative case. Kasi may mga sinusunod silang mga rules. Civil service rules. Diba? Hindi ka dapat ganito as a public official. Diba? Gusto mong ipahamak, sabi nga ni Bangag dati, isang bahing lang ng China. Mawawala na tayo sa mapa. Mag-away lang yung Amerika tsaka China, mawawala na tayo sa Amerika. Tapos remember, sinabi ni Bangag noon, ewan ko saan niya ba sinabi yun na parang at this moment, anong sinabi niya? We have to cross to parang tumawid na daw tayo sa Rubicon, 'di ba? Sabi niya parang it's time to crossing to Rubicon para magbang-bang-bang, 'di ba? 2 years ago yata sinabi 'yan. Ba't hanggang ngayon hindi niyo binabang-bang-bang? 'Di ba? Bakit ngayon hindi niyo binabang-bang-bang yung China? Ang tapang-tapang ninyo. Yes. Bakit ganon? Bakit ganon ang sinasabi ngayon ni Tariela, 'di ba? Na ayaw niyang ayaw niyang mag-sorry o ayaw niya magpariwanag sa ginawa niyang pag-post. Bakit ayaw niya? Okay? Now, magko-cross daw siya sa Rubicon. Baka Rubicon. Baka Rubicon yung 'di ba? Wala tayo sa kalingkingan ng China, sabi ni Chloe. So magko-cross na raw sa Rubicon. Hanggang ngayon hindi pa siya nagko-cross sa Rubicon. Rubicon man, giatay. Ang punto de vista natin dito, may nahanap lang ako. Okay, saan ba 'yun?
Ay, tingnan sa cellphone ko. Okay.